Yun. Alright, this is the Powerful Comics Man. Gerald Dorado and Chris Bacola Podcast. this is our Sound Podcast. And we have come to this where? Nasaan ba tayo? Come to this house again. Kasi kumain kami sa Burger King dyan sa may Malabon. Anong nangyari sa ating pagkain sa Burger King, Chris Bacola? As usual, poor service sa fast food. May mga nauna kami nag-order, pero nauna pa rin yung huli. Pero meron akong nakita ko ang iyong kabaitan, Chris Bacola, dahil ikaw ay sinuklian ng extra 500 ng kahera na hamak. Tama, kasi yung bill natin was 700 plus. Tapos nagbayad ako ng 1,000, tapos sinuklian niya ako ng 700 din. 700. So sabi ko, sobra to Nagtaka nga ako, sabi, wala pang 500 ang ating. Oo. Diba? Kasi parang pumapatok ng 200 plus lang yung total orders ko. Nakadalawang Whopper tayo, di ba? Ako with bacon, with coffee. Sa'yo yung double Whopper, double patty. Kaya ako yung ngayon ay busog na busog. Busog na busog. Pero parang nagsisisi nga ako na hindi ako nagkape. Sayang. Pwede mong hatian ako dito sa kape na to. Wag na. Ubus na rin yata. Meron pa naman. Anyway, short but sweet naman itong episode natin, Je. Ayaw natin balik-balikan tong mga gantong topics kasi baka mapulahan kami na bakla ba kayo? Ngunit hindi maiwasan. Maiwasan kasi meron talagang nagtutulak ng ganitong kultura sa ating sambayanang Pilipinas. Yung mga ganito, pwede mong masabi para sa akin na propaganda. Actually, maaring hindi hindi sinasadya. Tingin ko kasi these things happen every day. These things happen every day. Pero I think meron talagang mga namimili ng babalita, 'di ba? Tapos ito ay highlight natin. Tapos mga tungkol diyan sa gay culture, sa LGBT, 'yan, 'di ba? Kasi ngayon this month alone yung kay Vice Ganda, 'di ba? Vice Ganda, ilang linggo yun. Yung Ayon, tsaka Pero nauna mo na yun, tapos si Pura Luca, o si Pura Luca muna nauna? O? Nauna yata si Pura Luca. Tapos yung kay Vice, halos sabay yung dalawa eh. Halos sabay eh. Hindi ko na maalala kung sino yung nauna. Tapos ngayon, merong yung sa Drag Race. Ayan, uso ngayon yun. Yung Drag Race, nagbabalik. Pero ngayon, nandito tayo. Merong isang kontrapelo naman to. It's still gay news pero a little bit different. Pero inaatake siya. Mag-ina. Itong mag-ina na dating isa sa mga Spaghetting pababa. Ito pababa ng pababa. Si Spaghetting pagtaas. Si Sex Bomb Easy. Easy, naabutan kita. Easy Trazona. Siya yung pinaka hindi ko crush na. Ito ba yung kabatch ni Jopay? Sila yung OG na yan. Na sex bomb dancer. Si Grace kasama din doon. Ayun ang paborito ko, si Grace. Naging ex yan ng isang tropa ko nung high school. Palad niya. Alam mo kung paano nila na-win yung heart ni Grace? Paano? Sex bomb Grace? Paano? Lagi siya nagpupunta sa studio noon. Talaga? At ini-stock na tong si Sex Bomb Grace. Talaga? Pero may mga pera kasi itong mga classmates ko na to eh. So, kaya? hinihiram yung mga SUVs ng mga magulang nila at inaabangan yung Sex Bomb. Kumbaga parang nag-aabang ka na lumabas sa beer house yung mga GRO na nagtatrabaho. Ilang taon na yun? High school. So, 2000 ako nag-college. Mga 97 to 2000 yata. 99. Mga 98, 99. Ganun. Ilang taon si Grace noon? 'Di ba? Ang noon. Baka mga teenager pa lang ba siya? Feeling ko mas older si Grace nung time na yun. Pero hindi naman siguro. Siguro hindi nagkakalayo sa 40. Siguro nung mga ewan ko, hindi ko alam. Anyway, basta naging sila. Basta yun. Ang una nangyari kasi doon, yung kaibigan kong mayaman, yung gustong manligaw doon.
Kaso mas gwapo kasi yung kasama niya. Na best friend din naman niya. Pero walang kotse kasi yun eh. Oo. So nakikiride lang siya doon. Siyempre napansin ay yung si Pogi. Oo. Kasi nakasakay siya sa passenger seat ng SUV. Oo. Mukha siyang boss. Oo, mukha siyang boss. Pero totoong boss nun, yung average looking guy lang na may-ari ng SUV. Ay, pero si Grace talaga yung pinakang pinaka wow sa kanila. Wow naman silang lahat. Ang pinaka hindi pala itong si Easy okay din naman. Pero pwede na rin. Okay din naman, pero hindi lang siya yung pinaka-hot para sa akin. Ito si Easy ngayon, parang pwede ko maging kliyente sa gym ngayon. Ganyan mga profile ng mga kliyente ko sa gym. Oh. Well, hindi naman sa ako yung iinarte kung di ba? Yung nga lang, marami nag-inarte nung nagpahayag si Easy ng kanyang saloobin sa kanyang anak. Basahin mo natin. Yung anak niya, parang kasama niya yan pagti-TikTok eh. Oo. Na apparently, isa palang eklabu. Badingdong. Siya, LGBT at nagda-drug siya ngayon. Yung drug na yung hindi drugs na digong. Oo, pero pinagkakamalan yata siyang drug. Sorry, nawawala ako. Gusto kong maging intelihente sana yung pasok ko, pero nga, magaling ka doon, Je. So, nagda-drug to kasi nakita ko to, babae. Naka-skimpy shit eh. Oo. Yung anak niya. Yan. Pakita mo. Ito. Teka. Ayun yung anak ni Easy. Ito. Hindi si OG Diaz Hindi. Ito. Hindi ka mukha ni Easy si OG. Yan. Itong nasa gilid na ito. Grabe yung transformation niya. Anong masasabi niya? Hindi, mamaya na yung masasabi ni OG Diaz. Sumali siya sa drug. Sumali ba talaga? Maagahang nasalita, pinakawalan ni OG Diaz para kay Easy na may kinalaman sa naging pangalan ng dancer o sa drug queen niya. Anak na si Andre. Okay. Feeling ko kasama sa drag race yan. I-search ko nga dito. Okay, so Easy Trazona, the mother of this hindi mo alam kung gay o trans person, ay nag-post ng masasabi mo bang pagkadismaya ito? Chris Bacula? Ako, nung unang kong binasa, may pagka. Basahin nga natin. Hindi ko pa nababasa actually talaga to eh. Teka, masyadong malayo yung ating monitor para mabasa. Ito yung anak niya, Rumarampa. Ayun. Drag race nga. Hindi pa siya kasama sa... Oo, kasama. Hindi pa siya kasama. Ano ba talaga? Teka, hanapin ko rin. Easy Trazona. Okay, babasahin ko yung ito. Okay. Ang sabi ni Easy Trazona, I miss you, Dre. You're always in my prayer every day. I love you so much and that will never change. Okay. So sometimes parents and their children have disagreements and it's normal. But I know both sides have that pain in their heart and wishes that they will just simply agree with each other. Okay, yes. So basically parang you just wish na you just agree every time pero sometimes may disagreements kayo. Okay. Both have their own reason of what they are fighting for. I myself experienced being a daughter to my parents. I have a lot of things in mind too, but my mom will keep on saying no. Of course, sadness and hatred is what I felt, and later did I know that she is just protecting me. Back then, all I see is her angry face, but now I realize that it is love. Angry face habang sinasayaw ni Easy yung spaghetti pababa. I thought that mom doesn't want me to be happy, but she does. But she is just concerned that in the end of it all, I won't get hurt with my decisions. Once you told me you'll never know what I feel kasi you were never in my shoes. You'll never know what I feel, Mom, kasi you were never in my shoes. You're never in my shoes. Kasi my shoes doesn't fit your foot. Yes, I agree. Yes, I agree. Hindi ko magawa yung boses, babae boses. Yes, I agree. Same with me. Yes, I agree. Same with me. Chris Aquino. Hindi mo pa rin naman nararanasan maging magulang. All True. I want
is for your best. True, mother. I'm holding on with the truth that is written in the Bible, the Word of God, the one who created us. Negative, Mother Earth. Nandun kasi ako sa ending ng lahat ng ito. Heaven and earth will pass, but hindi. Heaven and earth will pass, but my words will not pass away. Matthew, 24, Mother 35. Earth, duh. Oh. Okay. Some kind of a pastor, something. Oh, so tapusin natin to. So if my children and 4 of them will do something that is against faith that I have in Christ, that I will disagree. KJ, Mother Earth. I point them to Jesus because with that, I will be secured with their future. The best I know I can give to my children, more than richness, fame, and all. Putting my hope on what Jesus did on the cross for me. Okay, so religion to. Instead of paying it, sin will bring me to eternal death, hell. You'll never know, Mother, because you haven't been crucified. Sino ba naman ang magulang na gustong mapahamak ang anak when all your motive is to save them from masakit na pwedeng maranasan ang buhay na wala si Kristo? Oh. Andre, anak, I love you so much to not support you on things that will harm you. I will always be here for you. Your mama, mahal na mahal kita. Okay. Correction, Mother, it's Andrea. Oo nga, no. Teka, so ano ba yung tinututulan niya? Yung pagkabakla o yung pagdadrag show? Ako, ang whole basa ko neto is yung pagkabakla talaga. Manipulation 101 Pagkabakla to Parang siya easy. Sex bomb ka, di ba? No. Diretsoy mo. Spaghetti pa ba o pataas? Huwag ka na mag-quote-quote ng kung ano pang Matthew. Sabi mo, bakla ka anak Hindi kita matatanggap. Kasi si Kristo ang center ng buhay ko at gusto ko sana makabuntis ka at mabigyan ako ng apo. Kaso bakla ka Magpakalalaki ka naman. Bakla. Yun ang gusto sabihin ng nanay niya. Pero love pa rin kita. Kahit bakla kang hinayupa kang bakla ka. Yun ang gustong sabihin ni Easy. Ako yung nag-explain ang haba-haba na itong hype na paragraph na to. Hindi. Well, ganyan kasi yung Well, so dahil dito sa post niya na to, siya ay tinamaan ng lintik. Yan. Tinamaan siya ng suklam ng mga tao. Ito si Ace de los Reyes, may sinabi. Once you told me, okay, binalik. Hindi mo naman nararanasan maging magulang. Aba, pro-easy ito. Si Ace. Pro-easy, Pro-easy. Okay. Teka. Tapos ito, siya ulit. Itong the Filipino right wing. Si Filipino right wing. Right wing. Tignan natin kung right wing ka talaga. Ano ko yan? Parang, kilala ko yan. Kilala mo yan? Nakausap ko na yan. Bagong-bago lang yung comment niya 17 hours ago lang. So, love does not always equate to tolerance. Tolerance of a lifestyle that is not in accordance to God is not love and will never be love. Go. So kasi yan, yung mga right wing kasi dito sa Pilipinas, mostly religious right wing talaga May mga right wing na hindi talaga religious. Right. Ito, agree ako. Sino ba ito si Vince Tanyada? Si Vince Tanyada, yan yung gumagawa ng mga pelikula na anti-Marcos. Yan. So, medyo agree ako sa kanya. Kasing gulo ng argumento mo yung English mo, ewan ko ba sa'yo easy. Bakit? Kasi hindi na ma-express yung kanyang point dun sa long paragraph na yon. Para sa akin, ang daming paligoy-ligoy Pero kung ano yung sinabi ko kanina, yun ang ibig mong talagang sabihin easy ka. Nabakla yung anak mo! Well, yun ang on that end, pwede. Kung ganun yung mo sa kanya. Tama naman. Kasi ayaw pa ng diretso Kahit ako. Sa kandaya pa niyang kinote, sino kasi Atty. Libayan? Wala kang opinion? Kahit ako, hindi ko alam kung Hindi ko alam kung ano talaga yung tinitira niya Ang dami niyang litanya, ang dami niyang Well, meron kang idea na kung ano yun, pero hindi niya explicitly sinabi. Ang dami niyang examples, pero yung opinion niya, hindi niya ma-express. Tas yung nag-end na lang siya sa mahal na mga nakita. Pero ano ba talaga, mami? Tanggap mo ba ako? Hindi. Well, sabi kasi sa Matthew, the Lord's name in vain.
So ano nga, mami? Ayaw ng Lord ng bakla. So ano nga? Mahal kita, pero ayaw ng Lord ng bakla. Ganun. Ganun yung ibig sabihin yan. Hindi kasi, okay. Ako naman kasi, itong pag-express kasi ng mga ganyang ng mga ganyang sentiments, kumbaga expression of faith yan eh. Parang ano niya yan? Belief niya yan eh. Freedom niya pa rin. Parang it's just choice niya na maniwala sa Diyos. Ako kasi hindi naman ako talaga religious na tao, 'di ba? Iba yung ang aking mga faith sa Pero bakit pa niya kailangan ipahayag, Je? Dahil nasa panahon tayo ng social media at tingin ko lang naman ang hindi ko alam kasi pwede ka kasing mag virtue signal din sa yung pagiging mabait mo o kaya hindi ko alam kung si Easy lang ang makakasagot kung ano yung tunay na motibo niya kung bakit niya sinabi ito. Ito, may nagsabi. Delete daw ni Easy yung comment niya. Basahin ko Easy deleted my comment. I will say it again, sabi ni Andrian. Dahil sa sex bomb girls, madami kaming mga bakla naging matapang para mag-come out, maging totoo sa sarili namin. Lagi namin sinasabi na hindi kami pinalaki ng sex bomb girls para bumawi, kaya laban lang. I cannot tell you how to mother your child, pero nasad ako for Dre. Walang magulang na gustong mapahamak ang anak, kaya you should be the one to make them feel loved and accepted para kaya nilang maging matapang at humarap sa mapanghusgang mundo. Ay, nako. Andrian, buti nga dinilit yan. Hayop ka. Okay. So, I suppose Easy, kasi base din sa detalye sa kanyang post ay very Bible-based ang kanyang opinion dito. Okay. So, para sa akin, opinion niya yun eh. Yun ang pinapaanuhan niya. Pwede niyang express. Pero syempre, may mga ganyan talagang may kipag-ano sa kanya. May mangongontra sa kanya. 'Di ba? Kasi, ginawa mong public yung opinion mo eh. Pero kung let's say, ako kasi wala akong dog sa fight na to. Although, kumbaga, hindi naman kasi ako against sa pagiging bakla. Ayoko lang ang dito sa Sausawan Podcast yung ramming down to your throats na kailangan maniwala ka na yung mga bakla ay ang lalaki ay pwedeng maging babae, 'di ba? Yung gender ideology na that will destroy our perception ng society to what male and female is. Kasi pag nangyari yun, masisira mo yung if you do not know what a man is, paano ka magiging tatay na mabuti? 'Di ba? Kung di mo alam kung ano ang babae, 'di ba? Paano ka magiging magfa-function as babae, 'di ba? So yun and that's just one drawback dun sa gender ideology. Madami pa, 'di ba? Naging on the safe side si Easy. Hindi siya nag-agree sa lifestyle habits ng kanyang anak na si Andre, pero ayaw din niya ma-call out as a, ano ba tawag doon? Homophobe or transphobe. Tas meron pang bigot. Sa bigot, kaya nagko-coach ng mga Bible verses. Baka sakalang masalba ang kanyang talagang sinasabi na, anak, Andre, bakla kang, hayop ka. Di mo bibigyan ng apo. Putang ina, may titi ka. Di mo man lang magamit yung titi mo. sa ibang butas. Either sa ibang butas o pinapasok yan, sa bibig o sa buwit. Mahina. Either sa bibig o sa puwet. Hindi, pero sa akin naman, itong si Easy, feeling ko, baka masyado siyang immersed sa church nila, that she thinks
Baka lang naman baka lang. Baka. Baka lang. Siyempre, di ko naman alam talaga, di ba? Pero maaring nasa immerse lang siya masyado sa community ng church niya na kala niya pag nag-post siya ng ganito, parang walang ibang mag-react. Diba? Pwedeng mangyari rin sa woke yun na parang nasa bubble ka ng mga woke din. Tapos pag bumabas ka, virtue signaling. Pag pinost mo yung weirdo mong woke idea, biglang takang-taka ka, bakit sila nagagalit sa akin? Diba? Naalala ko nun yung tinuturo kong client na 17 years old na babae. Una, sila Justice for Our Pero nung nakausap ko na siya, tapos napanood niya yung podcast natin, tapos nakita niya yung case, how the case unfolded. Nag-isisi na siya. Nag-post siya ng Justice for Aura. Oo. Kasi naunahan ka At saka minsan kasi, yun nga, yung pag nasa loob ka ng isang bubble, parang hindi mo, parang yung tama, syempre, nag-a-agree kayong lahat doon, di ba? Echo chamber yun Tapos pag lumabas ka doon, sasabihin sa'yo, mali naman yung sinasabi mo. Hindi ganyan ng, kumbaga that doesn't make sense here. Diba? So, baka ganun ang nangyari kay Easy. Kasi parang, di ko alam kung paano yung reaction. Nagdi-delete daw siya ng Ano kaya yung comment ni Andre dito? Gusto ko malaman Ay, hindi ko alam. Pero maganda, may point itong si Andrea yan O si Aliyah Parks, nakasama ko sa show yan. Ano kaya sinabi niya? Hindi, teka. Sabihin ko lang dito kay Andrian. Kasi sa madami talagang mga bakla ang na-inspire sa sex bomb. Laban. Diba? Madami talaga. Talagang idol nila yan. Diba? Parang gay culture ang sex bomb Gets out! Diba? May kasama sa parang si Whitney Houston, hindi man siya bakla pero gay icon siya. 'Di ba? Si Mariah Carey. O tingin mo pag nung namatay si Whitney Houston, 3 yata o 2 yung kilala kong bakla na talagang umiyak Meron bang nag-drug ng isang sex bomb? Si Rochelle ba may nag-drug sa kanya kagaya ng nangyari kay Karen Davila? Ayan ang di ko alam. Wala. Parang wala naman. Hindi na respeto ng puta. Hindi, pero nasumikat. Pero for sure, may mga sex bomb dancers sa mga... Meron ba nag-drug ng Jopay dyan? Pag walang nagda-drug ng Jopay dyan, hindot kayo. Hindi yung sinusuportahan yung sex bomb. Pero ang sabi ni Aliyah Parks, pero tama ka, Je. Okay naman yan. Ano siya? Yan. Kaya tingin ko, baka kaya hurt din yung ibang mga bakla. Pero at the end of the day, nanay yan Diba parang meron siyang meron siyang pangarap sa anak niya. Saka yun yung yung comment. May babasahin ko pa sana yung meron kasi siyang meron siyang pangarap sa anak niya. I think she is entitled to that. 'Di ba? Pero kung yung pagkasabi niya lang kasi is very religious based to the point na of course hindi lahat even most Catholics, I believe, are not as Bible heavy as she is diba? Ano ba talaga siya? Pastor ba siya? Pastora? Mukhang mukhang born again Mga ganyan yung mga litanya ng mga born again. Kung wala kang chaleko, dito na puti, pagharap ko sa'yo in person at yung parang nakalagay dito sa balikat mo, o kaya parang madre na, hindi ako maniniwala sa mga bersikulo mo. Ayop ka. Anyway, sabi ni Aliyah. Sabi niya, Dear Dre, ito naka-address kay Dre. Dear Dre, you are looking for a new mom. I'm here for you with full support and acceptance. Be kind to yourself and to others. You can be whoever you are meant to be. Grabe naman yan. Aagawin mo yung anak niya. Yun lang. And eto, nakasama ko na sa show si Aliyah Parks. Much love to you, Aliyah. Pero mo, hindi ako sang-ayon. Pero itong comment mo medyo magkaka-disagreement tayo dyan. No. Ito lang yun Sige, go. How would you feel kung may anak kang gangster? Tapos sinabi nung anak niya, Mom, gusto ko lang pumatay Bakit? Kasi gangster ako Bakit? Buhay ng gangster. Tapos
Tapos ikaw, magko-comment ka na parang kinoment nito ni Easy, di ba? Parang comment pa, thou shall not kill. Ten Commandments, shit. Tapos ngayon, ako na nahumalag kay Tupac, sasabihin ko sa anak mo, ano mo? G, I think you need a new dad. Punta ka ng Malabon, maraming buhay ng gangster dito. Buhay ng gangster. So yun ang ibig sabihin. Kaya medyo fucked up yung dating nung comment na yan. Actually, yung sa akin naman dyan, sa comment na yan, itong you can be whoever you want to be. Whoever you are meant to be. Hindi naman pala who you want to be. Maganda yung wordplay niya dyan. Kasi nga yan eh. Who you are meant to be. Who you are meant to be. Pero ano yan eh, parang... what if you were meant to be a pigeon? Parang... kasi yun nga yung ano eh, yung ang medyo problem dito, hindi defined exactly kung ano yung tinututulan niya eh. Yung pagiging bakla ba mismo o yung the drag show na kasi pwede ka namang maging bakla na siguro mas reserved ka na bakla, 'di ba? Na hindi ka na rumarampa ka na bakla, hindi ka ganoon, 'di ba? Baka yung I don't know. So masasabi mo ba, Jay, itong si Aaliyah Parks nag-virtue signaling kasi tinamay yung mga hearts niya. Iba-ibang kulay. Oh. Rainbow colors yan. No. Well, oo nga, no. Pero yung kasing idea na you can be anything you want to be, parang connected yun dun sa dun sa gender ideology eh. Na parang you can choose, your identity is up to you. What you think you are. Not what you are doing, not based on reality, not based on biology. It is what is inside in your head. You can be a bird. Diba? So, yung ganong klase, kasi let's say you would identify to be a good person. Kunyari, yun na lang. Tapos, a virtuous person yung tingin mo sa sarili mo, pero kupal ka naman talaga. What you do is opposite of what a good person does. Pero ikaw, naniniwala ka na mabait ka, na ikaw yung tama. 'Di ba? Na ikaw yung kumbaga doon sa isang sitwasyon, ikaw yung may magandang idea at virtuous yung stand mo compared doon sa ibang tao. 'Di ba? Pero sa totoo lang, yung virtue mo was unearned. 'Di ba? Kasi mahirap maging virtuous talaga. Yung kasi yung problema diyan sa pagiging yung pagiging mabuting tao. You cannot just claim to be correct. You can't just claim to be good. Kasi those being good, being a good person, being a virtuous person, being a person na credible, those are earned. Kailangan mo ng hard work para ma-earn mo yung street cred na yun. 'Di ba? You can't just claim na ako yun. O kaya you just post something supporting a cause and then automatically you're a ally for goodness. And you are now, kumbaga, by extension, virtuous ka na rin. Pero ang wala ka naman talagang ginawa. You were just sitting in your ass and you are just retweeting something that somebody else typed. Ako na-obserbahan ko, Duda, nung nasa art scene ako netong the past 5 years. Ang mga talamak na mga woke, itong mga Gen X. Gen X. Gen X. Okay. Gen X. Hindi naman lahat pero kung merong nag-evangelize or nag-incorporate ng mga anong tawag dito? Yung mga ideology. Ng ideology and support, karamihan na nakakilala ko. Even yung ex ko dati. Gen X na educated, Gen X na privileged. Tama. Yun. Affluent, ganyan. Sila yung mga nung mga sensitive,
mga madaling ma-offend, kino-correct ka lagi. Ako yung, pagod ako sa ex ko, laging kino-correct yung grammar ko, putang ina. Kung tingin nyo, konyo ako, putang ina, mas konyo yun. Nakatira sa Forbes Park. Sa Forbes yun. Hayop. Pero, I mean, tropa niya kasi yan eh. Oo. Tropa niya yan and nakasama ko na yan. No. So, alam ko na, and obviously naman, di ba, babasahin mo pa lang, alam mo na. Di ba? Woke. Oo. Di ba? Woke. Well, most likely. Hindi ko, ang thing kasi, hindi mo alam kung gaano ka-woke. Yun na lang. Pero, it has shades of wokeness. Sabagay. Yan o, dito na lang di ba? So, yun ang kasi, tinan mo, 4.6K. Yan ang sinasabi ko, na nag-post ka lang, hindi ko sinasabing hindi siya virtuous, ha? Na kasi hindi ko naman siya kilala. Mukhang maaaring mabait naman talaga siya or kumbaga, mabuting tao talaga siya. Pero to some people na parang just posting something like this and then getting this much likes, 'di ba? Parang feeling mo parang ginawa mo na yung parang the right thing. 'di ba? Parang meron ka ng achievement kasi dopamine hits 'yan Points. 'Di ba? Parang kang nag-exercise na, 'di ba? Parang relevant ka na ulit. Oo. Di ba? You get what I mean? Na parang, yes. This is, kumbaga, okay, nag-retweet ka, nag-post ka ng isang message na probably hindi naman ikaw yung original na nakaisip niyan, 'di ba? Na idea that you just heard and thought, it sounds good, 'di ba? And it goes with the popular na accepted narrative ng mga of that community. Oo, 'di ba? Ng certain communities. Ito pa yung what bothers me. How would you know na he is looking? Oo nga, looking for. 'Di ba? Parang ano ba yan? Actually, ang ang tawag dito, medyo ano yan medyo fucked up yan. Parang keep away from this person. Keep away. Bakit? Kasi may anak ba siya? Hindi ko alam. 'Di ba? Hindi ko alam. Parang ang dating niyan, yung isang sinasabi nung about... Pero regardless kung may anak siya o wala, parang you wouldn't say that to a random kid, 'di ba? Pero may isang may isang sinasabi kasi na parang yung the left don't have children. Well, of course, may mga leftists na may children. Pero mas uso sa kanila yung yung narrative na wag ka nang mag-anak, 'di ba? Wag na kayong mag-anak. Mas uso sa kanila yon kaysa dun sa mga right wings. So, ang sinasabi, the leftists don't have children, they have yours. Oh. 'Di ba? Na parang kaya sila nandun sa mga schools. 'Di ba? Kaya nandun sila sa mga schools kasi wala silang sariling i-indoctrinate na anak nila sa bahay . Well, hindi lahat, of course, 'di ba? Madaming leftists case na to case basis. lalo na dito sa Pilipinas. Pero dun sa Europe at saka sa Amerika, padami doon. Kaya sinasabi nung yung future ng Amerika would be right wing . Kasi madami sa mga, lalo na sa mga millennials sa generation natin, mga millennials, a lot of them deliberately chose to not have kids. 'Di ba? Vasectomy? Meron ng isang may isang na interview na hindi ko alam kung nag-viral 'yun. Shinare sa akin ni JM 'yun na nagpa-vasectomy siya. Tapos na-interview pa siya sa TV. Ilang taon na to? Bata pa. 20. Di ba ako nga, yung kinuwento ko, parang at least 3 people na fine gentlemen to, very young. Wala, yung isa 23 pa lang, nagpa-vasectomy na. Di ba? This is a good looking guy, madaming nagkaka-crush dito. Tapos, lasalista. Dahil na-convince lang siya na it was the right thing to do? Because climate change. And yung overpopulation. Alam mo, gusto ko sanang sabing to support them kasi they're really nice guys.
Pero parang hindi ko alam, sana na lang ang ano ko na lang sa kanila is hindi nila pagsisihan. Yung mahirap, 'di ba? Nasa uli ang pagsisisi. Ako, di ba sa US, may mga stories doon na sex change ng young as 13 or 14. Tapos by the time na nag-reach sila ng 18, 20s, parang gusto nilang i-reverse. Oo. Kasi na ano sila, parang nabuyo, na peer pressure sila na gawin yun kasi nag-identify sila as such and such. Tapos sabi nung community, nga, go. Exactly. You can be whoever you are meant to be. Di ba yun nga yung ideology na sinasabi ko, di ba? Na paulit-ulit na. It's really, kumbaga parang it's an ideology na parang ang sarap pakinggan na kasi parang it sounds empowering na parang you can be anything you wanna be. But the truth is you can't. Kumbaga parang it's just a nice thing to say. Diba? Because not everyone I suppose you can choose to be one thing and choose to excel at one thing, diba? Like let's say, you can try. Oh, 'di ba? You can try. Like yung mga magaling na singers, 'di ba? They chose to be one, kumbaga with hard work. Pero it comes with hard work. You don't just choose it. 'Di ba? You choose a path and then work hard to get there. You don't you can't just identify to be as good a singer as Regine Velasquez. Oo nga. So Regine Velasquez was born with immense talent in singing. Pero yung dedication to become Regine Velasquez, kasi madami naman magaling kumanta eh. Kumbaga kailangan mo ng dedication mag-practice, kailangan mo ng disiplina para sumali sa mga contest, kailangan mo ng lakas ng loob, di ba? Those are things that are honed through the years. Hindi siya basta hindi sapat yung talento lang. 'Di ba? So you can't identify to be something like that. So you can't just identify to be anything or anyone or anything you want. Kasi kumbaga if you just identify, then that's just a hollow parang pigment of your imagination. May sinabi si Chris Rock dyan dun sa kanyang special. Ito, pakinggan mo, Jaya. Pakinggan mo lang. Ano? My oldest daughter just started high school. Lola just started high school. She just started high school and I had to take her to a freshman orientation. You ever go to freshman orientation? It's the most boring thing. People come up and lie to children about the future. And I'm sitting there and this lady comes up and you can be absolutely anything you want to be. I'm like, lady, why are you lying to these children? Diba? Maybe 4 of them could be anything they want to be. But the other 2,000 better learn how to weld. Shit. I'm looking at these kids right now. I count at least 60 Uber drivers. They could be anything they want to be. Shut the fuck up. Really? They could be anything they want to be? Then how come you're a vice principal? Yun ang sinasabi ko, di ba, Je? Oo. Chris Rock, you're the best. It's masarap lang pakinggan eh, di ba? Masarap lang pakinggan pero it's again, it's a hollow promise. And kumbaga it's almost useless eh pag niliteral mo, 'di ba? Parang you can choose a path for greatness in anything na let's say kahit ano ka eh, let's say tawag dito, let's say farmer, 'di ba? If you could be a damn great farmer, 'di ba? O kaya hindi mo kailangan maging yung architect or tawag dito abogado or doktor or other prestigious na na mga professions. But the most important thing siguro is kumbaga finding value on what you do. Yun. So with that, si Aaliyah Parks, yun. Napadpad tayo sa pero
Kung saan na tayo napadpad. Di ba? Pero yung point namin, sana na-gets nyo. Think ko naman na-gets nila. Actually, napukpok na nga ng sobra-sobra. Oo nga. And ayaw lang namin sana maging parang knock on Aliyah Parks. Kasi nakasama ko na sa show yan. Hindi, paano lang. Nakita lang namin yung comment niya. Anyway, itong bukod dito kay Easy Trazona, meron pang isang Ito naman. Sino ba yan? Hindi ko... Captivating Cat. Yan. Ayan yung nasa yan yung nasa drag show, drag race. Oh. Ito naman ay nagpupush na gumamit ng Can we normalize asking gender pronouns? Especially if you're unsure sa pronoun ng taong kausap mo. It is better to ask than to misgender someone you don't understand the feeling. Eto, yan, tinawanan lang siya ng mga basahin natin yung mga comments. Doon kay Easy Trazona, mamaya explain ko kung bakit. Dito kasi kay Easy, ang daming... teka, ano yung niya? Ano yung reaction kay Easy ng mga tao? Madaming tumawa. Tinawanan siya. Mas marami ba tumawa? Tinawanan siya kasi tingin ko hindi dahil tingin ko madami kasing pag gumamit, yan yung tingin ko na disadvantage pag gumamit ka ng mga Bible verses Oo nga, pagtatawanan ka lang talaga. Pagtatawanan ka Oo nga. Kahit yung mga kapwa mo Katoliko, pagtatawanan ka Ikaw ba pagtatawanan mo siya? Pagtawanan mo lang yung church. Hindi, ayoko makiano dyan. Okay. Bahala sa buhay niya. Baka makasira pa sa algorithm mo yan. Hindi kasi itong si Cat. Pero itong si Cat, pinagtawanan din siya. Ay, nawala. Teka. Ito. Palayin na natin yan. Pinagtawanan din siya kasi... Oo nga. Kaya yung sinasabi ni di ba, yung kay Vice Ganda at saka kay Tito Soto, pinagkukumpara nila. Sinabi nila, pinagpipilitan na nila. Kaya na si Vice Ganda ay sinita, tapos si Tito Soto hindi, ay dahil bakla si Vice Ganda. Oo. Hindi ako naniniwala dun Kasi kung let's say si Helen Gamboa at saka si Tito Soto, ginawa yung exact na ginawa ni Vice at saka ni Ayon. Ni Ayon. Imagine mo si Helen. Si Helen Gamboa parang umaano ng cake tapos gumaganon-ganon sa... Siyempre. 'Di ba? Parang ililik niya yung parang chuchupain niya yung daliri niya, 'di ba? 'Di ba madaswa rin? Oo. Hindi naman dahil bakla si Pero ginagawa kasing agenda, propaganda. Kaya nga, ito yung this is how you change or this is how you inject culture Yan. This is how you inject something in the culture. Parang nagtatanim sila ng seed. ng seed na look, pag nangyayari ito, ibig sabihin yan, masama yun. Ganyan kagaling yung mga Gen X na privilege kasi 'di ba nung hipster culture nung araw sa US, ganyan din 'Di ba? Parang din. Sasabihin lang nila, look, masama yan. Love. Tapos until ma-instill dun sa mga tao, oo nga, masama nga yun. Masama yun Naalala ko yung kay Tito Sen at saka yung kay Vice Ganda. Si Tito Sen hindi siya sinita, pero si Vice Ganda dahil bakla siya. Pero sa totoo lang, hindi dahil bakla siya kasi malaswa naman talaga yung ginawa nung Imagine mo si Pauline Luna at saka si Vic Soto yun. 'Di ba? Si Pauline Luna tapos may dala siyang cake tapos hihimod-himurin niya yung cake. Kaya nga tapos si Vic Soto parang sige, slow motion. Huwag nga kayong hypocrite. Bakit pag may pangit na naka-backless, 'di ba? Lalaitin nyo, pero pag maganda naka-backless, parang okay lang, bagay sa kanya. 'Di ba? Ganun din 'yun. It's kaya dito kay Easy, tingin ko hindi siya minamak dahil dahil tingin sa kanya homophobe. Kaya siya pinagtatawanan dahil gumagamit siya ng mga Bible verses. Oo. Gumagamit siya. Ang tingin kasi ng mga tao, pag gumagamit ka ng mga Biblia, is pag gumamit ka ng religious argument. Lalo na yung mga kasi born again linggo yung ginamit niya . Hindi naman ganyan magsalita yung mga Katoliko . Catholic o deden. 'Di ba? Ang sa Katoliko parang malalaman mong Katoliko pag
let's say magsasabi sila na May Nazareno. yan. Nazareno, Kumbaga yan. parang through the intercession of Nagwewelga sa diba? kalsada. Intercession of Mary Mother blah blah blah. O, 'di ba? The May mga ganun, intersection, Immaculate Conception. Teka lang, Jeff. Sige. Yung mga Nazareno na rumarampa dyan sa kalye tuwing linggo. Ano ba yan? Gumagawa ba kayo ng traffic? Mga Catholic shits? Anyway, so it's not tingin ko hindi yung homophobia pa rin eh. Yung tingin nila na hypocrisy ang pinagtatawanan kay Easy. It's not I don't think it is homophobia unless you can prove me wrong. Tapos ito, kaya naman siya, itong si Kat, kaya naman siya pinagtatawanan, it's simply because Filipinos don't understand what he's talking about. Oo nga. Although sa mga call center, yung mga JP Morgan Chase sa Pilipinas, ginagamit na to, bro. Kaya nga. May mga kaibigan ako nag-work doon. Talagang very strict sila. Well, kasi may mga kausap silang mga Amerikano. And kahit na diba? nasa floor lang kayo, kausap mo kapag mo Pinoypi, hindi mo pa yan sabihin yung N-word. No, Hindi. diba? Hindi ka pwede magbiro din. Actually, ginagawa kasi nila kasi parang sinisimulate na kunyari nandun ka eh. Sa bansa na yun. Kasi sa amin dati sa Converges, bawal ka rin magtagalog. Sa pwede kang mamemohan. Ganun. Pwede kang mamemohan pag nahuli kang nagtatagalog kahit nasa kantin ka. Parang school, Ganun. Ewan ko nga, nawiwirduhan nga ako. Alam mo, na-weirdo nga ako kay Myron eh. Dati hindi naman nag-i-English yan eh. Nung nakaraan, nag-i-English eh. Talaga? Bakit kaya? Call center siya eh. Nag-work siya sa call center siya sa BGC. Nagulat nga kami ni Sofia nung naglalabas siya ng sama ng loob. Sabi ni Sofia, babe, nag-i-English. Ayaw mo na. Call center. Ayaw mo na siya. Hindi siya masaya. Anyway, pero tingin mo ba, Chris, bako na ilang taon bago kumagat ang itong normalized gender pronouns na sinasabi na ito? So bago ko sagutin yan, doon tayo sa video na pinakita ko. Ito kasi yung magiging worst case scenario pag na-implement yan. Ano yung video? Doon sa Sausawan Topics. Okay. Sinend ko yun eh. So, ito yung ini-implement, yung gusto niya mangyari na gumamit tayo ng pronouns. So ngayon, merong viral TikTok video kung saan may isang nag-identify as a man sa isang plane. Ito? Yan. Pakinggan mo yan. Ito yung worst case scenario niyan. Hey. What? You do not get up in my face like this. You do not want to be playing this. We can't talk man to man? I don't think that's possible. That's not possible? Why? I don't think it's possible because there's only one man standing in this aisle right now. Now sit down, little miss. Before I go ahead and I'm going to go ahead and get TSA to come on this plane and haul you off. You want to make that big of a show about it? Why would they haul me off? You want to make that big of a show because you're not confirming the docket that I have. You don't want to identify me as such? The government chose what to identify you when you were born in a hospital. They wrote M or F next to your birth certificate. Okay, it's my life. That was dictated by a power much and greater than mine. And I don't feel that way. A higher power than me. I'm not the authority. I'm not the authority that assigned you. You need to get up out of his face. Authority at all. She need to get up out of his face. I agree. Thank you, sir. If you continue this display, if you cannot confirm what my docket says here, that there are in fact two ladies sitting in this aisle. There is one. Then I'm sorry. You're gonna have a lady, to leave. Correct? There is one lady and leave. one man. Well, that's not what it says I need in these seats in order to fly. So if you're going to continue to fight the facts that I'm looking at right here, then I'm going to have to haul you off because you could be a dangerous person. We don't know. We have no way of confirming because this. I identify as a male. Because you're not the person on my list. You're not the person on my list. A man? It's a simple one of two May mangyayari magkakasama kami. Gusto niya sa paket to. Is that what you're mad about? That's none of my business. I don't care. But when it comes to my... Pull your ID out again. For what? So you can see the little F next to sex. It sounds like you're just... Okay. Pero yun yung magiging worst case scenario nung gustong i-implement ni Cat. Captivating Cat. Well, actually, hindi pa yan. That's still far from the worst case scenario. Yung mga rape sa bathrooms, those would be far worse, 'di ba? Yung child mutilation,
'Di ba? So ito yung magiging simula niyan pag naging entitled na tong mga taong ito. May escalation na ganyan. Ang ano diyan yung si yung hanapin ko 'yon, yung sa sige, maghanap tayo ng ganyan. Teka. Si Aya na yun nag-like Saan yan? Nga mo na yan. Teka, Si Aya na yun yan eh. Pangalan to si It's Ma'am. It's Ma'am. It's ma'am. Ito. Napanood mo na ba to? It's ma'am. Ito. Yan. Ba't wala? Excuse me, it's ma'am. It is ma'am. Diba? If you like me to, you need to settle down. You need to settle down and mind your business, okay? Ma'am, once again, ma'am. I said both of you. No, you said sir. Once again, it's ma'am. I actually said both of you guys. It was a general. Right beforehand, you fucking said sir. Sir? Motherfucker, take it outside. If you want to call me sir again, I will show you Yan yung fucking pronouns, sir. diba? Oh, sir. Motherfucker. Okay. Lalaki siya, obviously, pero gusto niyang tawagin siyang ma'am kasi he identifies as a woman. Okay, so i-explain muna natin kung ano yung gender pronouns na sinasabi nitong si Captivating cat. si Captivating Cat. So, normalize asking gender pronouns. Actually, parang pronouns lang, okay na yan eh. Yung Miss, Mr. So, yung pronouns, yun nga, yung he, she, her, he, him, they, them, It. diba? It. Mga pronouns yun. Pero meron silang, syempre, gendered yung pronouns kasi sa sa US. Sa Pilipinas kasi, isang reason kung bakit hindi tayo nakaka-relate diyan is gender neutral na talaga yung yung pronouns natin. Yung salita natin. Oh, 'di ba sa atin? Siya. Yes, siya si Chris. Sila. O ba? Siya si Sofia. Parehas na siya. 'Di ba? 'Yun ang pronouns natin eh. Hindi gendered talaga. Kaya nga sinasabi nung iba na ginugulo tong yun na parang gender neutral daw talaga ang So, gender iibahin flow. yung lengguwahe, ganun? Dadagdagan ng panibagong word? Yung Filipino? Hindi. Gumulo yung Hindi, tsaka muna yung Pilipino. So, dito muna sa mga English. Sa kanila kasi, kaya ko lang binanggit yung sa Pilipino kasi sa atin, hindi gendered yung pronouns natin. Sa kanila kasi, may gendered. Yung she, pambabae yun. Yung he, panlalaki yun. Diba? Hindi katulad sa atin na parang si, pwedeng panglalaki at pangbabae yun. Kasi si, diba? Si Gerald, si Chris, o kaya si Aling Patricia. Diba? Yung aling, babae. Ayun, Aling, babae yun. Pero si, Mang. ibang naman yun. Parang noun na yung mama eh. Diba? Yung Mang. Aling Mang Jose. Yun, medyo may pagka... Ibang I think iba na ang tawag doon. Hindi na siya pronoun. Hindi na siya pronoun. Parang di ko alam kung anong tawag doon. Pero sa atin kasi ako, 'di ba? Ako 'yun. Pronoun 'yun eh. Ako. Tama ba? Pronoun ba ang ako? Teka. Hindi ko lang alam. Pero parang I yung ako, di ba? Oo, I. Pronoun ba ang I? Hindi ko alam. Basta, ang point na dito... I think, Pero wag na natin i-define yung pronouns kasi iba yung pronoun na ibig sabihin netong ni Captivating Cat. Ito yung may bias to dun sa gender. I-explain ko yung pronoun na ibig niya sabihin. So, siya ay isang biological male. Pero dahil naniniwala siya dun sa gender ideology na pwede siyang mamili kung ano yung pinapaniwalaan niyang gender niya, gusto niyang gumamit ng pronoun na pambabae. So kasi naniniwala siya na babae siya. 'Di ba? Na yun, nag-identify siya as babae. At ang pronoun na ginagamit sa mga babae sa English language is she. 'Di ba? So yun ang inaano niya na dahil ako ay babae, kahit lalaki ang katawan ko, tawagin mo akong she. So pag nag-Burger King siya, kailangan good afternoon, ma'am. Oo. Good evening, ma'am. So pambabae, parang you will refer to this person as kung anong pronoun, kung ano yung nagmamatch dun sa identity niya na
pinapaniwalaan niyang meron siya. Tapos pag hindi mo ginawa yun, magagalit siya. Magagalit siya. Gaya nung kanina. Oo. And you are supposed to be obliged. Kumbaga, responsibilidad mo yun. 'Di ba? Ang problema dyan, may mga tao na yung sa gender ideology kasi, you don't even need to, you just need to identify. So kahit ako, ganito itsura ko, di ba? Hindi mo naman ako mapagkakamalang babae, di ba? Pero I am identifying as, kunyari, nag-identify ako as babae. Gusto ko, she ang pronoun ko. Tapos ikaw, Chris, hindi mo ako kilala, hindi mo alam na yun ang trip ko sa buhay. Tapos sinawag mo akong he, kumbaga masama kang tao. Dapat alamin mo. O kaya kung gusto niya, tanungin mo muna ako kung ano bang pronoun ko. Kumbaga, wag ka nang magtiwala dun sa mata mo na at saka sa instinct mo na pag nakakita ka ng mukhang lalaki. Kasi ang utak ng tao, kahit nga yung transgender, alam mo na kahit nag-wig na yan, nagpalda na yan, 'di ba? Alam mo pa ring lalaki eh. Ito, hindi ko alam kung completely off topic to. Pero pag nagpapagas ako, meron akong ginagawa eh. Parang naging ko na siya, habit. So, pag nagpapagas ako, minsan, may gasoline boy na igagas yung aking kotse. Tapos, napipinpoint ko kagad na babae to. Kahit mukha siya lalaki. So, ang ginagawa ko, automatic kasi habit ko to eh. Parang, thank you, ma'am. Tapos sasabihin ng girlfriend ko, lalaki yun. Babae yun. Bakit? Dede. Tapos talagang parang 8 out of 10. Tama ako kasi yung nameplate niya nakalagay Tina. Pero mukha siyang lalaki Okay. Ngayon hindi ko alam kung gusto niyang i-address siya as ma'am or sir. Pero sa parang game kasi para sa akin parang alam kong babae ito. Na-sense kong babae siya. Hindi, tsaka like I said, yung utak natin wired dyan to identify as ito nga itong nakapormang babae siya, diba? Pero Je, minsan nagkakamali ako kaya nga 8 out of 10 lang, diba? Kasi minsan na-address ko siya na ma'am pero sir pala siya na may feminine voice. Wala ka bang naging ganong classmate nung college ka na parang bakla, para siyang babae magsalita, para siyang tibo? Very few. I suppose may mga taong ganun. Pero na pwede mo on certain let's say baggy clothes, 'di ba, na medyo maliit na lalaki, pwedeng tapos ibang medyo weird yung buhok, 'di ba? Like si Imay, mapagkamalan mong tibo, 'di ba? Kung pwede, 'di ba? Hindi ang ibig ko sabihin. Hindi. Totoo. Hindi, doon sa iba, hindi naman. Hindi. Doon sa iba, hindi naman. Pero, di ba? Pakita mo. Pakita mo picture. Magagalit siya. Hindi, bariling ka niyan. Ito. Hindi. Alam niya yan kasi inaalo namin yan. Kung baga, ang ibig ko sabihin, ito. Hindi ba? Oo nga. Pwede. May anggulong, pero alam kong lalaki pa rin siya. Oo. Maaring parang meron siyang similarities, pero hindi ko siya mapagkakamalan na babae talaga. Pero mukha siyang tibo. You can say na mukha siyang tibo. Pero alam mong lalaki siya. Pero alam kong lalaki siya. Tama. 'Di ba? Yun. So may ganun. Like yung isang girlfriend, parang hindi ko alam kung tawag niya doon eh. Basta tibo siya pero formang lalaki siya. Alam ko pa rin na babae siya. Ito pala yung picture ni Imay na mukha siyang tibo. Teka, ayan. Sorry kid, sorry. Anyway, it's kasi nga, 'di ba kahit mag-drawing ka lang alam mo na babae yung dinrawing Alam mo na lalaki yung dinrawing. Kasi meron talagang subtle pictures. Si Jake Cyrus, Charis, 'di ba? Alam mong babae siya dati Kahit may balbas na siya, 'di ba? Wala na siyang dede, 'di ba? Parang yung chest niya. Sino ba yung nasa Netflix yun na series na ngayon lalaki na siya, pero dati babae siya?
Madaming ganun. Umbrella Academy yun eh. Si Elliot Page. Oh, yun. Si Elliot Page. Ellen Page Chicks dati. yun dati. Grabe. Ang laki ng boobs nun eh. Tapos ngayon, lalaki na siya, di ba? Oo, di ba? So, pero, kung una mo siyang nakita, maari eh. Parang medyo effeminate na lalaki lang ang itsura niya eh. Pero mahaba, hindi ko makita noon eh. Ang mahaba buhok niya. Elliot Page, tingnan natin nga yung itsura. Before and after Kasi laki ng boobs noon eh. Dati pa malaki ba ang boobs ni Ellen Page? Nung babae pa siya. Lagay mo, Elliot Page boobs. Teka. Ito, kita mo, ayun na siya ngayon. Oh. Ito, tol. Yan, nakikita mo siya. Ito na yung pormahan niya pag lalaki eh. Pero pag sinabi mong pag sinabi mo na, kasi pag nakita mo siya, tapos may chest na siya. Wait lang. So ngayon, ito, pag sinabi mo sa akin na lalaki siya, sabi ko, I would believe you, pero sasabihin ko mukha siyang babae na lalaki. Kahit nakakaubad siya, i-back mo yan. Meron siyang pic na nakaubad siya. Meron siyang effeminate ang features effeminate ang features niya. Yan. Kung nakaubad siya sa'yo yung ganyan. Magkakamalan ko siyang lalaki, pero may dun sa mukha niya, effeminate pa rin siya. So, tignan mo siya nung babae. Pero, teka, hindi pa tapos. So, effeminate yung mukha siyang, maniniwala ako na lalaki, let's say, zero, parang clean slate, di ko siya kilala, ever. Di ko alam na si Elliot Page siya. Pinakilala mo lang out of nowhere. Tapos, sinabi niya na lalaki siya. Tapos, ganyan yung tsura niya, maniniwala ako na lalaki siya. Pero tingin ko, baby face na lalaki to. Ganon. Tapos, pero pag sinabi mo sa akin na, trans man kasi yan. Then something will click to me na parang, kaya. Dati sa pala siyang babae. Sinabi ko si Imay, trans man, tas nakita mo siya ulit, no? Lagyan hindi mo siya kilala si Imay. Sasabi ko, alam mo, dati itong Pakita mo ulit. Taka na. Kung sabihin ko sa'yo, ito, podcast natin. Dati siyang Ilayo mo na, para luminaw. Tingnan mo to. Bawasan mo yung brightness. Wala. Yan. Yan. Paano pag ganyan, di ba? So, maniniwala ka bang... Pero anyway, gusto ko makita yung si Elliot Page na boobs. Bawal dito yan. Bawal magpapakita ng boobs. Hindi, siya. Yung boobs lang pero nakadamit. Breast. Kasi nung babae siya. Ito. Nung babae siya, hindi sa na yan. Juno? Sa Juno ba yan? Oo. Malaki ba ang boobs niya? Malaki. Bawal magbigay. Boobs na lang boobs. Huwag breast. Dapat Ellen Page. Ellen Page. Alam mo ba si Jordan Peterson ay naban sa Twitter dahil... Nireview na to? Dahil tawag dito. Sinabi niya na Ellen Page. Dined name niya. Yun. Yun yung progression nung no? Naka-safe search ata to. Ito, safe search. Tanggalin mo lang. Gusto ko lang makita mo kasi yung naka-off naman pala. Saan ba yan? View all. Nude dapat. Teka, hindi naman nakikita sa live. Hindi naman. Ayan. Ay, no, di ba? Ganda eh. Pero hindi malaki. Hindi naman malaki. Sakto lang. Pero pero pa rin. Pwede pa rin. Kasi maliit lang siyang babae. Crush ko yan si Ellen Page. So, I mean, gusto ko lang makita kasi boobs talaga niya. Yun, so... At saka, meron siyang ganda na parang... hindi siya childish eh. Hindi naman siya pedophilic na ganda. Para lang siyang So may trauma ba siya kaya siya angelic talaga, no? Nag-transition, may trauma daw siya eh. Kaya siya nag-transition. I have no idea. Pero anyway, yun yung mangyayari ngayon. Pero ito, she really worked hard para matawag siyang Elliot. Actually, at least that. Pero yan eh. Madami kasing mga experiences ngayon na lumalabas na pinagsisihan yung mga transition. Kasi
yung isang dun sa What is a Woman, yung isang in-interview dun, yung dating babae siya, tapos nag-transition siya sa lalaki. Tapos nagpaano siya ng fake na edits. Kumuha siya ng muscle dito sa dito sa forearm. Dito sa forearm. Tapos yun ang naging edits siya. Ang haba nga eh. Siguro ang haba pero edits siya. erect yun kasi hindi mo pwede ma-simulate yung yung pag-erect ng penis Hindi ko alam kung napapa-erect yun. Pero ang punto is, siya, hindi siya, paano ba? Kumbaga, sobrang hindi perfect nung procedure na yung chances ng infection is very high, like 60%. So ano nangyari? So pabalik-balik siya sa ospital. Nire-reject nire-reject kung ano-anong basta lagi siyang na-infect. Kumbaga hindi kasi parang Frankenstein lang yun 'di ba? So dahil doon pabalik-balik siya at kumbaga unang-una forever na siyang iinom ng gamot. So captured ka na ng Big Pharma. Isa yun, 'di ba? So forever ka na para kumbaga may maintenance ka na Tapos yung pabalik-balik mo sa hindi covered ng insurance yun. Kailangan may datong ka. So hindi ka pwede maghirap. At saka yung let's say yung yung sa mga lalaki naman, yung trans woman, pag nagpa-opera ka nung kepias, kailangan mong saksakan na para kasi para hindi maghilom. Oo. Diba? Kailangan basa lang lagi siya. So at saka iinom ka rin ng gamot. So basically going through procedures like this, unang-una yung hormones pa lang. 'Di ba? Kasi your body is not producing it naturally. So you need outside outside sources. So yung doon pa lang sa hormones, captured ka na forever ng for life ng ng Big Pharma Maintenance diba? Na yan, kung ginawa mo yun since you're let's say 13, 12 years old, 'di ba? Ang laki ng kinita saka yung yung side effects ng lahat ng gamot na tinitake mo. Kagaya nung Sinigo David, yung ating kaibigan. Hindi, wag mo nang sabihin yun. Hindi, pero hindi nila kasi naiintindihan ng mga ibang tao yung side effect ng piniprescribe na gamot Ako, galing akong pharma, I can tell this to those who abuse dun sa yung mga medication, yung mga prescription medications na yan. Lahat niya may mga side effects kasi may ini-inhibit ka na natural na system ng katawan Like ako, anti-hypertensive yung drug na pinopromote ko sa mga doktor Pag pinainom mo yun sa pasyenteng may high blood, ang nagiging side effect usually nun, impotence, weakness. So, kailangan mo, so pag nangyari yun, pag na-impotent ka, anong gagawin mo? Inom ka ng gamot, magka-Viagra ka, di ba? Kaya nga. Tapos pag nag-Viagra ka, may side effect naman siyang, tas side effect, tas may gamot, para side effect, tas never ending na, tas ano mangyayari? Hindi na kaya ng katawan mo. Tas ang mangyayari nun, either i-abuse mo siya, o hindi na gumana sa'yo yung gamot, tapos maging malala na. Parang yung yung skit ni Dolphy. 'Di ba? Nakita mo 'yon? Nakita ko. Kasi pakita nga. Yung skit ni Dolphy. Sige, teka. Parang Dolphy tsaka si Babalu yata. Yung may side effect lahat ng gamot. Totoo yun. Alam mo, funny yun. Napanood ko. Pero, tangin na, hits home. Babalu. Hits home. Gamot. Teka. Ito. Kasi Redford White pala. Hindi mo tayo makaka-copyright dyan. Ito. Panoorin natin. Ganda yun. May gamot tayo dyan. Mga herbal ba yan? Herbal. Kasi nangangati ko, hindi mawala Nagpatingin na ako sa doktor, binigyan ako ng gamot, pero hindi tumatalab Kailangan dyan, herbal na. Ano ba ang gamot sa pangangati? Ito. Yan? Ito, kahit anong kati. Paano ginagawa dyan? Ay, pupunas mo lang to. Pupunas lang? Kahit higad pa ang nangangati, kaya nito. Higad? Magkano yan? 500. Mahal naman, 500. Kamutin mo ng kamutin yan. Sige. Ang galing ang acting ni Redford White. Ang galing natural Kamutin mo ng kamutin yan.
Pupunas lang. Punas lang yan. Ganyan kasimple. Yung mga tingin pa eh. Ang yabang eh, no? Relief. Okay nga. Wala ka agad. Sige. Thank you, ha? Okay. Ayun yung side effects. Teka, pare. Ha? Parang napapanguwi ako. Side effect yan. Side effect. Yung pinunas mo? Ganun ba? Oo. Anong gamot dito? Meron tayo niyan. Ano yun? Totoo. Iinumin lang to. Galing din Dolphy, no? Tanggal yan. Oo, grabe. Ano inumin? Kano yan? 1,000. Mahal naman. O, di mangiwi ka na mangiwi ka. Mangiwi ka na mangiwi. Kala mo may Tourette's eh. 1,000. Galing eh, no? Inumin yan? Inumin niya. Kaya King of Comedy. Pero nakita mo yung ano, yung Banayan whiskey ginaya ni na ano, ni na Bandolp. Wala na, walang dating. Okay yan. Parang nakakapikot eh, no? Pero meron siyang cred kasi anak siya nito. Ano ba? Ano ba gagawin nyo? Bakit pakialaman nyo? Classics yun. Side effect Napuyo ng mga kaibigan. Ininom mo. Malaman si Boy Eh, no? Gago yung mga... Meron tayo niya. Nanahimik yung ano eh. Ay, sorry. Ito lang. Ha? Ito lang, nangungo ako. Oo. Pero madaling ang gumutin yan. Nangungo siya eh. Ano yan? 1,500. 1,500 kita mo, mahal. Pamahal na pamahal. Kaya na 500, naging 1,000. So 500. May ano na. Ano? Ay, pero yung Dolphy ah. Nangangati lang yung utong niya eh, no? Noon simula. Uyain mo lang. Low. Ba? Okay. Okay. Ganyan ang Big Pharma, no? Oo, tol. Yan ang Big Pharma. Big Pharma. Eh, na-prove natin yung point natin. Side effect yan. Simple lang, pero yan ang harsh truth. Bumalik eh. Bumalik yung kate, di ba? Tuloy-tuloy mo lang. Paikot-ikot lang, maintenance! Ayan yung maintenance meds nyo, ladies and gentlemen. Ako meron. Tuloy-tuloy lang. Oh, yan. Sampalin nyo yung Big Pharma sa mukha. Pero yun, di ba? Oh. Anyway, yun muna. Yun muna, Je. Yun muna. It has been a blast. Oo, yun muna. So, Okay. tingnan natin kung ano mangyayari sa mga susunod. Magbabalik ang ating Lisel Ongsing. Oo, sa Monday. Oo, ang ating mutya ng sawsawan. Ang gym hookup culture. Pero hindi na gym hookup culture siguro pag-uusapan natin. Oh, hindi na. Pero pwede pa siya, kasi active pa rin naman siya. Hindi naman hookup culture, pero gym life. Oo. Gym life. Gym life at saka kung anong issue, baka gusto niyang sawsawan Sa din. Switzerland, tapos kung ano yung maging viral nung time niya, hingi kami ng opinion sa kanya, love life. So, si Nico David, tawagan natin si Nico David. Kaya, i-release mo kagad tong episode na to, ha? Nico, ikaw. Free Nico David! Hashtag Free Nico David. Bitawan si Libayan. Anyway, yun na muna. We are out.